Good everyone. In this video, we are going to discuss joy and the contemporary society. So today is the third part, 3 out of 4. So on Friday, I am going to discuss the gift of joy and to the spiritual realms. Today, I am going to discuss joy in the eyes of other people. Ano ba ang implication ng joy sa ibang tao? Ayan na nga. So, pag-usapan natin. Ang joy kasi is like your unseen bridge. Hindi mo siya nakikita pero manonotice mo siya once na you have it. They will notice you have it. So, ayun yung joy kasi. It is an unseen bridge for you and to the other people. So, ayun yung implication niya. Bakit mahalaga ito na malaman natin? Kasi marami sa mga tao ngayon, talagang they want something to be interacted with. Marami sa kanila gusto nila na ma-update sila, gusto nila na malaman nila yung latest about it. So, ayun. Importante kasi na malaman natin na we have something in common with other people. It is because malalaman natin na you are accountable to them. May accountability ka para sa kanila. Kahit hindi ka nakakapagbigay ng pera, kahit hindi mo na ibibigay yung financial needs nila, for the mere fact that you are there with them na hindi mo naman sila pinapahamak, you are helping them. Pagka hindi ka naman pabigat, hindi ka naman nagmamarites, hindi mo naman sila sinisiraan, you are helping them. Ganon ang mangyayari sa discussion na to. Ganito ang gustong sabihin ng Lord sa atin. Our testimony is going to be our contribution towards other people. Pag hindi mo na-realize, it means you are not aware of anything, or at worst, you don't want to fill your role on earth. Ayaw mo namang i-fill up kung ano ba ang role mo talaga dito sa planetang ito. Okay, so let's pray first. Father God, nagpapasalamat ako sa araw na ibinigay po sa amin, Lord. Nagpapasalamat ako sa inyong grace. Nagpapasalamat ako sa inyong kabaitan para sa amin. Be our speaker, be our guide, Panginoon, at all times. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus nating Diyos. Amen. This is where churches has failed. Not understanding the spiritual aspects of each fruit of the Holy Spirit. This is going to be more emphasized on our finale. What is joy in the eyes of other people? Ang hirap kasi sa atin, we do not consider this as a fruit. We do not consider this as a role towards others. We don't think of it as, as a form of accountability towards other people. Hindi natin tinitingnan ang joy as, ay, ito pala yung magiging role ko sa ibang tao. We don't look at it that way. Kaya parang marami kasi we are into this mental health era na it's okay to be depressed. Okay lang. Pinopromote talaga nila yung okay lang din yung ganun.
Pero hindi natin pinopromote, okay lang maging masaya. Okay lang magkaroon ng joy. We do not promote it. I don't know. Who started this movement? Nung napansin ko, bakit parang puro negative yung pinopromote ng mga mental health? They don't promote joy. They don't promote peace. Bakit kaya? Paano yung sa simbahan din kasi, di rin naman talaga pinopromote yung joy, sa totoo lang. They don't. They will preach something but the ministries will not, you will not feel into their ministries actually. Hindi mo mararamdaman na, ay, may fruits of the Holy Spirit pala itong simbahan na to. Hindi mo maramdaman yun. Paano yung pastor? Wala namang fruits of the Holy Spirit. Ang masama niyan, wala naman yung Holy Spirit doon sa pastor. Nagpapanggap lang na meron. Ba? Sasabihin, we are the man of God. Sabi ni Lord, hindi, wala na yung presensya ko doon sa taong yun. Bakit yung tinatawag na man of God? Yan, lalo na yung matagal na sa mga simbahan, matagal na yung ministry. Sabi nyo, di naman porket matagal na yung simbahan, nandun pa ako. Bakit siya sabi to? Kasi, yun na nga fruits of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit lang ang nakakapagbigay. Paano ka magkakaroon ng joy kung wala naman yung Diyos doon? See? Tingnan nyo, pag yung pastor nyo magagalitin, pag yung pastor nyo reckless, walang, hindi mahinahon, pag yung pastor nyo wala sa modo, pag yung pastor nyo sila pa yung bastos manalita, yan yung mga pastor na walang joy. Yan ang sabi ng Lord sa akin, pag hindi nyo maramdaman yung magiging mahinahon, pag hindi nyo maramdaman na welcoming sila, ibig sabihin nun, wala ang Diyos sa kanila. Yung mga yung, sabi daw, normal lang daw sa mga matatalino daw yung may ugali. Hindi. Sabi ni Lord sa akin, ang mga totoong matalino, ang mga totoong pinapatalino ng Diyos, ang mga totoong nire-raise up ng Diyos, mas humihinahon. Mas mataas ang emotional quotient sa intellectual quotient. Aba naman, being a pastor is not just limited to the cognitive realms. Being a true leader is not just limited to what his brain is capable of. A true leader or a true pastor has a higher emotional ceiling and a higher adversity ceiling. Ibig sabihin niyan, mataas ang adversity quotient ng mga totoong leaders. Ibig sabihin ng adversity quotient, yung tipong ano yung gagawin mo pagka may sakuna, pagka mayroong mga bagay na emergency, how would you deal with that? Ano naman ang joy dito? Yun na nga, ano ba sabi ko sa joy? Joy is a hope for the future. Magiging maayos ang lahat, ayun ang pinaka-core value ng joy. Pag di mo maramdaman sa pastor mo yon, wala ang Diyos. Gano'n lang yan. Huwag kayong magalingan, galing naman ni pastor English. Oh. He's very excellent in his sermons. Tanong ng Diyos, maramdaman mo ba yung presensya ko sa sermon niya? Tapos may magsasabi, may mga ilan kasi mapapansin, hindi lang naman, marami simbahan, ba't para gano'n, ba't para pa ulit-ulit yung sermon ni pastor yata? Sabi nila, wala namang masama kung paulit-ulit. Ang problema kasi, kung paulit-ulit, hindi mo pa rin nakukuha. Anong tawag doon? Tapos sasabihin ko, marami naman ako pwede ituro, kaso nga lang kung yung pinaka-basic, hindi mo naman makuha, bakit ako magpapalit ng sermon? Yan, pag-usapan naman natin yan. Walang joy sa mga pastor na walang modo. Yung tipong hindi mo maramdaman yung pagiging mahinahon niya, naku, wala ang Diyos doon.
Ang Diyos nga, hinarap nga yung may mga problema sa yung sinasaniban ng masamang espiritu, di naman nagalit ang Diyos eh. Hindi naman nagpanik. Alam mo ba kung saan ba nagalit ang Diyos? Mabasahin nyo yung buong 4 Gospels, may common na pattern kung saan nagalit ang Diyos. Doon sa mga Pariseo. Doon sa mga taong may alam sa batas pero wala sa kanila ang presensya ng Diyos. Bakit doon nagalit ang Diyos? Yun na nga sabi ni Lord, alam mo naman eh. Alam mo na nga yung salita ko, alam mo naman yung gusto ko, alam mo naman yung mga tenets ko. Bakit ganun? Bakit all of a sudden pagdating sa execution parang wala yata ako? You know it theoretically, but your heart is not there. Yun sabi nila sa Isaiah 29, di ba? You serve me, but your hearts are far away from me. Ito yung sakit ng mga matatagal ng pastor. They know everything theoretically. They know the theologies. They know systematic theology. They have mastered covenant, dispensational, and the like. They mastered systematic theology. But the problem is, not everyone, hindi ko na lahat. But the problem is, they tend to incline more of the hermeneutics of their theology rather than what actually God wants. Mas incline sila sa theology nila kaysa dun sa talagang kung ano yung gusto ng Diyos. Sa mga, sabi naman ni Lord, bakit mas baka magtaka kayo, bakit mas pinupunta riyan ni Lord yung mga matatagal ng leaders kaysa dun sa mga bago ha? Sinabi ko na to before, ang sabi kasi ni Lord dyan, yung mga bagong leaders, give them time to develop. Diba? Sabi ko nga sa video ko before, it takes 5 years for a Christian to withstand the first cycle of Christianity. At least 5 years. So kung 3 years pa lang pastor yan, wala pa yan, hindi pa niya nadadaanan yung unang cycle. Minsan pag di pa nakuha, pwedeng second cycle, pwedeng ma-extend yung first cycle. Kaya nga sabi ko, it takes at least 5 years for a Christian or for a leader to survive the first cycle. Eh yung mga pastor na 20 years na, 30, 25 years na, 30 years na sa ministry, ang dami ng cycle na pinagdaanan pero hanggang ngayon di pa rin na matutunan na ang Diyos talaga dapat inuuna. Yung mga pastor na kung akala mo sila na yung Diyos, kung magalit, kung makapagsalita, parang Diyos. Kung makapanlait yung mga pastor sa sermon, sa theology ng iba, parang sila naman ng Diyos. Aba, meron ha, may mga pastor na kinukutsa-kutsa yung quote-unquote theology ng iba. Hindi naman porket hindi sang-ayon sa theology mo. Mali na. Kaya nga sabi ni Lord, despite of diversity, we have to ask God on what actually He wants. Mabait lang sa pulpito eh. Tingnan mo, sa likod ng utak ng mga pastor yan, tingnan mo, ay, atis, ganda nung pagka-present ko, di ba? Mas maganda dun sa isa dun, sa kabila. Ay, naku, sabi niya, marami daw pastor, nagko-compare daw ng sermon. Pagka feeling nila, kontra dun sa sermon, parang kung ano-ano paninira sasabihin. Pagka feeling ng pastor, parang medyo salungat yata sa theology ko yata. Mukhang kailangan ko yata ng action. Sabi ni Lord, ano ba yan? Action ba yan or out of envy? Dinidefend mo lang ba yung sarili mo o naiinggit ka lang kaya naninira ka? Hindi ko naman nilalahat. They are pastors who are already withstanded that long, that really knows the ways of the Lord. Marami pa rin naman. Meron pa rin naman talaga mga pastor na mga leaders, mga members na oo, ito ang Diyos. Ganito gumalaw ang Diyos. Hindi tayo lalayo sa Diyos. Ang problema kasi, yung iba na nakapag-PhD na mataas na yung kinuhang mga keme-keme, mga diploma daw, yun yung pinagmalaki. Hindi yung patotoo nila sa Diyos. They are leaders who is more inclined into their diplomas rather than who actually saved them. That's what the Lord said.
Kaya nga kita mo, hindi maramdaman ang joy sa simbahan kasi the pastors are consistently relying on their own accomplishments or their own forms of wisdom rather than what God actually knows. Sabi nga sa Isaiah 55, my ways are above your ways. Kaya sa mga pastor na nagpipiling na matalino, I don't know. Sa mga members naman, ang tanong lang naman ng Lord, bakit ba kayo nagsisimba? Wala namang masama manimba. Pero bakit? I think this is about time to challenge their thoughts. Why do you go to church? Sabi ni Lord sa akin, you don't need to go to church to earn salvation. Yan, sa mga pastor na nagsasabi na, ay, umanib kayo sa simbahan namin. Uy, sa simbahan na to, magkakaroon ka ng salvation. Lumayas ka doon. Maling theology yun. Wala sa simbahan ng salvation. Nasa relasyon mo sa Diyos yun. Kaya nga, sabi ni Lord, it's about time to challenge everyone, every Christian. Why do you go to church in the first place? Sabi ni Lord, maganda yan. I made the church. I allowed the church. Okay siya dyan. Ang tanong kasi, bakit? Bakit ka naninimba? Magsisimba ka lang ba kasi para daw ma-bless ka? Papayamanin ka ba ng simbahan mo? Yun. Bakit ka nagsisimba? Kasi obligasyon. Required daw kasi baka di ka nagsimba, magagalit si mama, si papa mo. Ganun ba yun? So therefore, kung okay lang sa parents mo, halimbawa, di ka na magsisimba kasi okay lang pala di magsimba eh. Bakit? Kasi feeling mo parang di ka blessed pag di ka nagsimba. Bakit ang dami mga atheists mayaman? Bakit ang dami mga nasa other religions na hindi naman nagsisimba sa Christian church mayaman? See? Bakit? Sabihin mo, eto masaklap siya, sabi ni Lord, because I can hear the word of God. Wow! Sabi ni Lord, that is the most painful thing that I heard. You go to church to hear the word of God. Wow! So, pag wala sa simbahan na yun, wala ang Diyos. Ganun ba yun? You go to church to listen to God's words. Sabi nila, where's the Bible? Anong ginagawa ng Bible dyan? Anong ginagawa ng pagdadasal? Yan kasi, kasalanan ng mga pastor to eh. Hindi pinupukpok sa mga tupa magbasa ng Biblia, hindi ipinupukpok na magdasal, hindi ipinupukpok na mag-ayuno. As a matter of fact, against pa kayo sa pag-aayuno kasi daw, hindi daw helpo sa katawan, hindi daw abuso daw sa katawan. Sabi nila, pat hindi ko ba alam? Wala ba akong alam sa katawan ng tao? Di ba ako gumawa? Kaya nga alam ni Lord, pag nag-ayuno siya, tingnan nyo, nung nag-ayuno si Lord ng 40 days, di naman namatay, di ba? Wala naman kayo naging account sa Bible na, uy, nagka-cancer si Lord kasi nag-ayuno. Si Lord nagka-diabetes kasi nag-ayuno. O si Moses ka, inulit. Kita nyo, wala naman sa account na, uy, after 80 days si Moses nagkaroon ng leprosy. Wala naman eh. Si Moses, nilagnat, inubo daw. Wala naman. So, ibig sabihin, nung tapos ng 40 days, maayos pa rin si Moses. Si Lord, nung nag-40 days, ayos pa rin yung katawan. Buhay pa rin. Nakapagpagaling pa nga after ng 40 days eh. Kasi yung mga pastor kasi, ang pinipreach yung mga leaders, happiness, hindi joy. Paano yung mga pastor? Wala rin naman talagang hope sa inaharap. Di ngayon na lang. Hindi tinuturo na magpursige sa inaharap. Hindi tinuturo na magpatawad. Teka muna. Bakit napunta tayo sa magpapatawad? Walang joy sa mga tao hindi nagpapatawad. Walang joy sa mga pastor na mataas ang ego. Walang joy sa mga leaders na kinocompare sarili nila sa ibang tao. There's no joy in unforgiveness. Yung mga pastor na feeling nila sila tama all the time, naku,
Walang joy sa mga yan. Magpipreach sila ng relaxation. This is the life of Jesus. Sabi nila, uy, ang buhay ko ba hindi magpatawad? Ang buhay ko ba hindi umunawa? Ang buhay ko ba puro burden? Puro grudge? Hindi eh. Tapos sasabihin naman nung iba, di ba parang higpit mo yata lahat naman yata sa'yo bawal. Anong masaya dun? Yun na nga eh. Sabi ni Lord, kasi you affiliate joy with happiness. Yung inaano mo kasi, ang idea ng joy is masaya, is katuwaan. Yun ang joy sa inyo. Your joy is materialistic. Your joy is pleasure-based. While the Lord's idea of joy is immaterial. The idea of joy from the Lord is something that is not compensated by all of the things of the world, but instead, it is from His Spirit. How do you please the Lord's Spirit? You have to deviate from this world. Kailangan mo unti-untiin na lumayo sa mundong ito para maramdaman mo ang kaligayahan na nanggagaling sa Diyos. So sa mga people na nagsasabi na, ang dami namang bawal sa Christianity mo, paano kami magkakaroon ng joy? Mali eh. Mali yung idea nyo eh. Sabi ni Lord sa akin, ang idea nyo kasi ng joy is to become happy. My joy is hope for the future. My idea of joy is going to be filled by my Spirit. Sabi nga ni Lord, these people na sa Ecclesiastes to, these people will be filled by the joy of the Holy Spirit. Kita mo, from the joy of the Holy Spirit, sabi ni Solomon, wala sa mga bagay sa mundong ito. Kaya I hope this is clear. I do not promote masochism. I do not promote sadism. Hindi ako sadista dito. Hindi ako masochista dito. But I am just telling you, the way of the Lord Jesus Christ is against the ways of the world. Doon sa mga pastor, sa mga leaders na hindi makaintindi nito, they will be departed to hell. Kasi puro layaw lang naman nila pala magpapasaya sa kanila eh. So, well, you might as well depart to hell. Sa mga tupa naman, you have to consider the narrow way of the Lord. Kung feeling nyo, yung mga leaders nyo, they preach the wrong thing, get out of the church immediately. Despite of any denomination, kaya sabi mo, ayoko na pangalan ng denomination, sabi ni Lord, di naman ako tumitingin ng denomination, quote-unquote, na maliligtas. Titignan ko lang kung sino yung mga talaga susunod sa akin. Kaya nga, walang kulto-kulto sa harap ng Diyos. Di naman siya naniniwala sa quote-unquote kulto. Ang titignan niya lang dyan, sino pa talaga ang totoong mga taong susunod sa kanya. Kaya nga sa mga Christians, you stop treating others cult. Yung feeling mo parang hindi lang ayon sa theology mo. Sabi ni Lord, it's all about obedience. Who does obey to my words shall inherit eternal life. For those people who will obey to my words shall have true joy all the days of their life. That is what Solomon said in the book of Ecclesiastes. Thank you for listening. I'll see you on Friday. God bless.